So ngayon ay pag-uusapan naman natin ang magiging meeting nila Mariabel at Yuki at totoo nga ba na nakokontrol si Yuki ni Mariabel? So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Sa maliit na bansa ng Siltroso ay magkakaroon ng meeting sila Yuki at ang isa sa mga elder na si Johan Rocha. Si Johan ang financial backer ng Freedom Association na siyang duke sa Kingdom of Rocha at kapatid ng kasalukuyang hari doon. May tinatawag na Silk Foreign Information Bureau kung saan isa itong organization na pinag-uusapan ng problema sa mga tao imbes na pag-usapan ng banta ng mga halimaw. Ang mga agents na nagbabantay sa Kingdom of Siltroso ay mga rank B pataas kung kaya't imposibleng makapasok ang mga espiya dito. Pagre-report ni Yuki ay mukhang nabisto na raw siya ni Rimuru subalit wala pa daw itong sapat na ebidensya laban sa kanya. Tanong ni Johan ay hindi raw ba pwedeng gumawa ng excuse itong si Yuki, pero sagot ni Yuki ay sinuggest na rin daw ito ng kanyang mga kasamahan subalit delikado raw kung gagawin niya yon. Tanong muli ni Johan ay hindi raw ba kayang talunin ni Yuki si Rimuru. Sagot naman ni Yuki ay nagbibiro daw ba itong si Johan dahil nasa higit 100 rank A daw ang kasamahan ni Rimuru kung kaya't imposible daw na talunin ito. Naintindihan naman agad ito ni Johan subalit sinabing muli nito na mukhang isa raw pagkakamali ang ginawang plano nito kasama si Demon Lord Clayman sapagkat ngayon ay nagiging sagabal daw sa kanilang plano ang Demon Lord na si Rimuru. Sa susunod daw ng mga daang taon ay ma-eliminate na daw nila si Veldora at ang Great Forest of Jura ay hindi na magiging banta sa kanila at ang dating Demon Lord na si Carrion at Prey ang poprotekta naman sa kanila. Sagot naman ni Yuki ay hindi naman daw niya kontrolado ang posibleng mangyari at hindi niya din daw inaasahang magiging sagabal si Rimuru dahil hindi naman niya ito na-predict sa initial nilang plano. Biglang dumating si Mariabel sa eksena at sinang-ayunan ng sinabi ni Yuki pero pagtatanong nitong muli na bakit daw hindi kayang talunin ni Yuki si Rimuru. Sagot namang muli ni Yuki na imposible daw sa kanya ang bagay na yun dahil kasama rin daw ni Rimuru si Veldora at sa totoo lamang daw ay walang tao ang kayang humandle sa ganong klaseng banta. Tanong ni Mariabel ay nakita na raw ba ni Yuki si Veldora sa personal? Sagot naman ni Yuki ay nakita niya daw ito sa kanyang human form. Sumang-ayon na dito si Mariabel dahil mukhang si Rimuru daw ang susi upang maisil si Veldora at ayon daw sa kanyang lolo na si Granbel na isang nakasaksi sa pagwawala ni Veldora noon ay magdadala daw talaga ito ng pagkawasak sa mundo kapag hinayaan nila kung kaya't hindi na rin daw nakapagtataka kung bakit maingat ang God kay Veldora. Sa pangatlong ulit na tanong ni Johan ay sigurado raw ba na hindi kayang talunin ni Yuki si Rimuru kung ilalabas nito ang kanyang totoong ability? Ayon naman kay Yuki kahit daw si Hinata ay natalo dito kung kaya't sigurado raw siya na mahihirapan siyang manalo pero kung hahamunin niya daw si Rimuru ay maaaring tumaas ang chance niyang manalo kung nasa tama ang pagkakataon. Tanong ni Mariabel ay ano raw ba ang plano ni Yuki at sagot naman ni Yuki ay iwasan muna raw nilang kalabanin si Rimuru sapagkat kahit manalo daw sila sa magiging laban ay malaki daw ang magiging sakripisyo dito. Sinabi ni Yuki sa dalawa ang magiging expedition sa ruins ni Kagali at ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Clayman. Naisip ni Mariabel na madali nilang masasakop ang mundo kung makikipag-collaborate sila kay Rimuru pero gagawin lamang daw nila ang bagay na yun kung wala na silang pagpipilian pa. Malaki daw kasi ang pinagkaiba ng mga ideals nila ni Rimuru dahil ang gusto ni Mariabel ay mawala na ang gold at palitan ng papel na pera bilang international currency. Okay lamang daw kay Mariabel na may sari-sariling currency ang bawat bansa pero ang magiging international currency daw ay papel na pera. Ang council daw ang mamamahala dito at kailangan nilang matukoy ang value ng isang bansa dahil kapag mahina ang isang bansa ay mas malaki ang taxes nito or mapipilitan silang mag-labor bilang militar na tatapos sa mga halimaw. Kung ganun daw ang magiging kondisyon ay wala nang makakapigil pa sa kanilang planong pagsakop ng mundo subalit dahil sa pagdating daw ni Rimuru ay unti-unting nagigiba ang pundasyon na kanilang binuo sa mga nakaraang taon. Nakikita na raw ni Mariabel ang progress ni Rimuru dahil binabalak daw nito na mag-provide ng military defense upang kuhanin ang tiwala ng Western nations. Gamit daw ang bansa ng Blue Moon bilang sentro ng kalakaran ay palalawakin daw ni Rimuru ang kanyang impluensya sa iba pang bansa at sa pamamagitan daw nun ay makokontrol niya ang daloy ng mga produkto habang masaya ang mga taong nagtatrabaho at secured ang safety nila. Ayaw daw ni Mariabel ang ganong klaseng sistema at ngayon daw na gustong sumali ng Tempest sa Western Council ay isa raw itong pagdedeklara ng digmaan laban sa kanila. Tiyak daw si Mariabel na hindi sila magkakasundo ni Rimuru sapagkat magkaiba sila ng mga ideals kung kaya't isa lang daw dapat ang mamuno
plano sa kanila dahil since ang Rosso family ay may layunin na sakupin ang lahat ng tao ay magiging sagabal daw sa kanila ang ating bida. Upang maobserbahan daw ni Mariabel si Rimuru ay pumunta pala ito sa opening ng festival at nakita niyang napakaganda ng Tempest at maaaring maging sentro ito ng entertainment at makabagong teknolohiya sa inaharap. Nasusunod daw ang plano ni Rimuru at kahit naiinis daw si Mariabel na tila ba gusto niyang magwala ay kinontrol niya pa rin ang kanyang sarili dahil hindi naman daw option na kalabanin si Rimuru sa digmaan sapagkat nasa tabi nito si Veldora na siyang tumapos daw sa 20,000 na sundalo ng Palmot. So akala talaga nila mga kaibigan na si Veldora ang pumatay sa sundalo ng Palmot at tila ba minamalit lang nila si Rimuru in terms of power at parang pinapalabas na umaasa lamang si Rimuru kay Veldora. Madali lamang daw i-reject si Rimuru sa pag-join nito sa council at dahil sa karanasan nito sa digmaan ay pwede raw siya mag-hire ng mga sundalo at magpanggap bilang bandido upang sunugin ang mga village sa Blue Moon. Kapag nangyari daw yun ay pwede niyang taasan ng presyo ng pagkain at kontian ng supply ng tinapay kung kaya't magiging problema daw ng Blue Moon ang kakulangan sa pagkain. Subalit naiisip ni Mariabel na hindi gagana ang ganong klaseng taktika sapagkat hindi naman daw nila kaya mag-transport ng sariwang pagkain, subalit si Rimuru ay nagawa ang bagay na yon at isa pa raw doon ay may magandang relasyon ng Dwargon at Sarion sa bansa ng Tempest kung kaya't mas maliit daw ang magiging problema nila kapag tinanggap nila ang pagsali ni Rimuru sa council. Sasang-ayon lamang daw kay Rimuru ang plano niyang pagkakaroon ng food shortage sa Blue Moon dahil tiyak daw na si Rimuru ang magsusupply ng pagkain dito sa pamamagitan ng kanyang magic. Naisip ni Mariabel na gamitin ang kanyang ability kay Rimuru gaya ng pagkontrol niya kay Yuki nang hindi ito namamalayan sapagkat may dalawang paraan daw pala upang kontrolin niya si Rimuru. Una ay gagamitin niya ang kanyang desire upang ma-overcome niya ang desire ng kanyang kausap, subalit nangangailangan pala ito ng mahabang usapan sapagkat parang lason pala ang kanyang ability na mayroong delayed na epekto. Bukod pa raw doon ay kailangan muna raw niyang malaman kung gaano kalaki ang desire ng kanyang kausap at nangangailangan ng pasensya upang magawa ito. Pangalawa naman daw ay gagamitin niya mismo ang kanyang ability na greed upang pwersahang mapasunod ang kanyang target pero tila ba magiging walking puppet na lamang ito. Delikado naman daw kung gagamitin niya ang pangalawang paraan dahil sa lakas na meron si Rimuru ay maaaring mapansin nito ang gagawin sa kanya at sapat na raw yun upang mapatay si Mariabel. So in short mga kaibigan, kung mas malaki ang desire ng kausap ni Mariabel ay mas madali niya itong makokontrol at kung maliit naman ay medyo mahaba-habang oras bago niya ito makontrol. Hindi raw nagawang makontrol ni Mariabel si Hinata sapagkat bihira naman silang magkita at kung magkita man daw sila ay maaaring magsuspecha si Hinata sa kanya. Kung ikukumpara daw kay Yuki, madali lamang niya itong nakontrol at nang makita niya din si Rimuru ng personal ay masasabi niyang maliit lamang din ang desire na meron ito. Subalit kung hindi man niya makontrol si Rimuru ay mapipilitan siyang gamitin ang kanyang huling alas pero kapag nakontrol niya daw ang ating bida ay hindi na raw nila poproblemahin pa si Veldora. Tanong ni Mariabel ay tatanggapin daw kaya ni Rimuru ang invitation na kanyang gagawin? Sagot naman ni Yuki ay sigurado raw yun dahil gusto raw ni Rimuru na mag-coexist ang mga tao at halimaw ng mapayapa. Kaya naman sagot ni Mariabel ay tutuparin niya daw ang nais ni Rimuru at kokontrolin niya ito ng kanyang desire at wika ni Johan ay nakakatakot daw si Mariabel dahil sing lakas daw ni Yuki si Hinata at kung magiging serious lamang daw ito ay maaari nitong talunin si Rimuru. Sagot naman ni Mariabel ay malaki daw ang ambisyon nitong si Yuki kung kaya't hindi nito na-realize na kinokontrol na pala siya at ang dahilan daw kung bakit hindi nadadapurak si Yuki ng kanyang desire ay dahil kinokontrol daw siya ni Mariabel. Sa harapan ni Yuki ay sinasabi ito ni Mariabel na siyang pinapakita lamang na ganun kaperpekto ang ability nito at kung si Rimuru naman daw ay mukhang hindi naman ito ganun kagalingan na magsisilbing bata lamang sa kanyang harapan. Kaya naman inutos ni Mariabel kay Johan na ipadala kay Rimuru ang gagawin niyang sulat at kahit hindi pa sumasagot si Johan ay sinimulan na gawin ni Mariabel ang sulat samantalang sa isip ni Johan ay hindi siya pwedeng sumalungat sa gusto ni Mariabel dahil maaari siyang kontrolin nito. Nang umalis na si Yuki at Johan sa conference room ay patuloy lamang nag-iisip si Mariabel ng mga plano at dahil sa dami ng gagamitin niyang alagad ay na-excite ito sa mga mangyayari sa inaharap. So dito na natatapos ang meeting nila Yuki, Mariabel at Johan at bago ko ito tapusin ay nakokontrol nga ba ni Mariabel si Yuki? So mag-comment lamang sa baba ang mga nakakaalam ng sagot kaya naman huwag kalimutan mag-like, follow and subscribe na din for more Tensura contents. Goodbye!